hindi tayo ayos kay God, sigurado ko hindi natin sabihin, Lord, come. Natin, Lord, huwag ka muna bumalik, please. Marami pa akong pangarap. Yun ang Diyos mo. No, unless God satisfies you and nothing else in this world, you still are living a life in idolatry. Kasi dapat si God lang, wala nang iba. Si Jesus lang, wala nang iba. Tayo ay dapat maging magalak. Magalak tayo. Bakit? Our future is glorious. Naniniwala ka ba na there is something great that will happen soon? Di ba? Our future is glorious. Na pag sinabi mong rejoice, talagang sabi niya, ikaw talaga yung mga galak. Magdiwang ka. Matuwa ka. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, yung future mo is something wonderful, something delightful, something amazing, beyond comparison. Grabe yung sasabi ng Lord. Kaya, bakit natin nasabi yan? Tingnan mo sabi ng Lord, for I consider that the sufferings of this present time, yung mga dinadaanan nating sufferings, again, I'm not worthy to compare, sabi niya, to be compared with the glory that is to be revealed to us. Yung ipapahayag ng Diyos na kalwalatian, yung sobrang ganda na beyond our imagination, sabi niya, walang kwenta yung mga pinagdadaanan natin. Kaya sabi ng Lord, tingnan niyo ha, kahit tayo, minsan nafo-frustrate tayo, Christian ba talaga ako? Parang lagi na lang ako nagkakamali. Huwag kang sumuko, bangon ka ulit. Bangon ka ulit. Huwag mo isipin na, wala na, galit na siguro si God sa akin. Hindi, hanggat nahininga ka, hindi ka sinusuko ng Diyos. Diba? Bumangon ka ulit. Bumangon ka. Tingnan mo sabi ng Panginoon Diyos. And this whom He predestined, yung mga kanyang hinirang at pinili, sabi niya, tinatawag niya. At yung kanyang tinawag, pinawawalan niya ng sala. At yung kanyang pinawalan ng sala, siya ay mag-glorify. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Ito yung sabi ng Lord, you will be glorified. Kaya titingnan natin ngayon sa bahagi ng pahayag ni John. Di ba, nakita natin kay Paul. Nakita natin yung kay Daniel. Ngayon naman, nakita natin kay Jesus. Ngayon kay Paul, ay kay John. At ito po ang nangyari. Itong aklat ng Revelation or pahayag sa Tagalog, yung iba nagsasabi dapat apocalypsis ang tawagin natin. Bagamat ibang translation apocalypsis ang ginagamit, ako personally hindi ko siya magamit as apocalypsis kundi pahayag. Kasi hindi buong liham na yan o buong propesiya na yan ay apocalyptic in nature o in genre. Mayroong mga bahagi lamang na apocalyptic. Kumbaga, mahirap unawain. Mahirap kung sa panahon natin sapagkat yung pagkakasulat niyan, minsan yung mga figures of speech na ginagamit ay common sa kanila. Maaring hindi common sa atin ngayon. Kaya naman, sabi ng Panginoon Diyos, tingnan nyo, ang pahayag ni Jesucristo na binigay ng Diyos sa Kanya para ipakita sa Kanyang mga tagapaglingkod, referring to John. Sa mga bagay na mangyayari sa kinabukasan, sabi niya, at ipinadala niya ito, kinommunicate ito sa pamamagitan ng Kanyang anghel. Di ba? Sa Kanyang bondservant, look at the words, bondservant, John. Pinakita ito kay John. Now, sa verse 2, pinakilala ni John kung sino siya. Then verse 3, anong saya, sabi niya. Ang mga makababasa nito, makaririnig ng mga salita ng propesiya na ito, at susunod sa mga nakarusulat dito, sabi niya, sapagkat ang panahon ay malapit na. You see, hindi lang sapat na basahin. Yung iba, pag binabasa yung Revelation, takot. Bakit ka natatakot? Pagpapala yan sa atin. Yung iba naman, pag narinig na, end time pag-uusapan? Ayoko na yan. Hindi dapat ka masaya tayo eh. Ano pa sabi niya? Lalo na, susunod tayo sa mga sinasabi tungkol doon. Kasi kahit anong alam natin, kung hindi naman tayo susunod, para sinasabi mo na hindi totoo yan. Okay ba yan? Kaya susundin natin ano sinasabi ng Panginoon Diyos. Now, tingnan niyo po. Ano sinasabi ng Panginoon Diyos? Let's go to verse 19. Para na maintindihan ninyo, yung ano yung templang pahayag. Obviously, hindi natin aaralin yan ng chapter 1 hanggang 22 na sunod-sunod Kasi mahaba yan. Baka hindi na tayo matapos. No, dito tayo, simulan natin na summary. Therefore, isulat mga bagay na ito, yung mga nakita mo, yung mga nakikita, yung nangyayari na, at mga mangyayari pa. Okay? Ulitin ko May mga bagay na nangyari na,
doon sa mga mangyayari pa sa panahon ni John. Naman. So, ganyan ang ating basa. So, tingnan natin to. At ngayon, pinararating sa atin ng Diyos ito dahil gusto sabihin ng Panginoong Jesucristo, mahal ka niya at hindi ka niya nakakalimutan. He wants you to understand that there is a glorious future for you. Para sa atin, itong ating inaabangan. Jesus will reign as King of Kings. Dan hindi lang yun. Babaguhin niya ang lahat ng bagay. Yung ba naiinis ka sa mga nakikita mo, babaguhin ng Lord yan. At ito pa, may reward pa! Ang sarap ata ng feeling ng may reward. Let's talk about Jesus will reign. Bakit siya magre-reign? Kasi siya nga ang hari ng mga hari. And Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Pag sinabi mo firstborn of the dead, siya yung kauna-unahang nabuhay magmuli sa mga namatay. He overcame death. Sabi niya, to Him who loves us and released us from our sins by His blood. Diba? Kasi yung sin na yan ang magdadala sa atin sa judgment. Kaya sabi niya, nirelease tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. And He has made us to be what? A kingdom. Kingdom, priest to His God. Biruin niyo, pinili tayo ng Diyos para maging saserdote niya. Amazing. Tapos sabi niya, to Him be the glory and dominion forever and ever. Amen. Lahat ng papuri sa Panginoong Diyos. Now, tingnan niyo pag sinabi niya, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him. Lahat ng mga even nag-ano sa Kanya, they will also be resurrected, then they will also see the very Jesus whom they pierced. And sabi niya, and all the tribes of the earth will mourn over Him. So it is to be. Amen. Hallelujah. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and was and who is to come, the Almighty. Ako na yung simula at huli. Sino to? The very God of the Old Testament. And He's the very God who came. Would you believe, biro nyo yung Jesus who came here on the first Christmas day. Although hindi to tiyak ng December 25. Yung sineselebrate natin yung una niyang pagdating. Kung alam lang natin, wow, Lord, totoo ka for about 4,000 years. Ginawa mo to. Alam ko, as you have promised from the Old Testament, which is more than many times more na inulit-ulit na babalik sa ulit, siguradong tuto pa rin niya yun and He will be coming back again. Kung mayroong celebration ng Christmas, mas matinding celebration to. Nagkakaintindihan? Kasi ito forever na. Ito, tingnan nyo. Then, when I saw Him, mismo si John when he saw Jesus, parang akala natin magaan siya, kawawa siya, nagbubugbog. This time, hindi na. I fell at His feet like a dead man. And He placed His right hand on me. Anong ginawa niya? Sabi niya, huwag ka matakot. Sobrang takot na himatay. Sabi niya, huwag takot. I am the first and the last. Sino to? Sabi niya, the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. O sino yan? Si Jesus. And I have the keys of death and of Hades. Sabi niya, ako may hawak ng buhay ng tao. Kaya wag nating biru-biruin ang ating ugnayan kay Jesus Christ. If you are calling Him your Lord, don't ever think na dahil Lord ko siya, mabait siya, I can do anything I want. Ano ka ba? Sinabi mo ang Lord, you will only do what He wants. Now, look at this. Then I looked, and I heard the voice of many angels. Look at how great He is. And around the throne and the living creatures and the elders and the numbers of them was myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power, riches, wisdom, might, and honor, glory, and blessing. Pagpuri pa lang nila sa Panginoon Diyos. Wow, you are worthy of all praise. Tingnan niyo pa pagdating sa 7. And after these things I look and behold, a great multitude which no one could count, from every nation and all tribes and pledges and tongues standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, and palm branches were in their hands. Grabe, ang sarap isipin, no? If we are doing our work, sharing the gospel to our fellow Filipinos, magugulat tayo pagdating sa langit, may kumakantang, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Kababayan ko yun, Tagalog ang awitin niya. Imagine sa langit, bilang dami-dami. Tapos ang daming Pilipino nagpupuri sa Panginoon Diyos sa Tagalog. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
Di ba? Ang sarap nun. Alam lang ng give thanks with a grateful heart. Walang masamang mag-Ingles. Pero lahi nila rin yun, tayo rin. Magdala rin tayo ng maraming kaluluwa sa Panginoon Diyos. Di ba? Kaya sabi niya, and they cry out with a loud voice saying, salvation to our God who sits on the throne into the Lamb. And all the angels were standing around the throne and worship God saying, Amen! Hallelujah! Blessings and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating sinasamba. Kaya, kahit man sabi niya, and I said to him, my Lord, you know, and he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation. Yang multitudes na yan, yeah, they suffered in your name. They suffered because they believe in you. They suffered because they walk in righteousness. And Lord, now that these people who were suffering are now rejoicing in the presence of their God. And they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Nakakita na kayo ng hinugasan ng dugo na naging puti. Ang hirap isipin, no? White robes, ang dugo pula. Para sinasabi ito, this purifies us. And sabi ganon, for this reason, they are before the throne of God, and they serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will spread His tabernacle over them. Ano sinasabi niya? Niyayakap sila lahat ng Diyos. Niyayapos silang lahat. Ang sarap. Parang wow. Ngayon, sabi ni Jesus, babalik na ako. Babalik ako. Kaya sabi niya, kaya in-envelope niya yung revelation ng chapter 1, He's coming with the clouds, and sa chapter 22, sabi niya, behold, I am coming quickly, my reward is with me. Nakuha niyo? So, anong gagawin ni God pagdating niya? Ito gagawin ni Jesus. And I saw heaven open, and behold, a white horse. And he who sat on it is called Faithful and True. Ito yung totoong white horse. Ito na yung victory. And righteous he judges and wages war. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. Naalala niyo si Word of God? John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Naalala niyo? And He became human. And He dwelt among us. Di ba? Sa 4:2, si Jesus Christ yan. Now let's continue. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following Him on white horses. From His mouth comes a sharp sword. Can you imagine, ha? Nai-imagine, parang ang talas sa sword na yan. Sabi niya, so that with it He may strike down the nations and He will rule them with a rod of iron. Lahat yan maniniklod sa Panginoon Kristo. Every nation. Wala yan. Kung buhay pa si Putin by that time, pati si Putin kasama. Kasama si Trump. Kasama lahat naman naghahari to submit and to bow down before the king. And they will be ruled with a rod of iron. In this time, hindi na yung meek na hari, dito yung judge na hari. Are you following? And He will rule them. And on His robe and on His thigh, He has name written, King of Kings and Lord of Lords. Then I saw an angel coming down from heaven, holding the key of the abyss, a great chain in his hand. And he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Kahit si Satan, walang magagawa sa kanya. Minsan, parang sabi, Lord, talo na naman ako. Wala akong kalaban-laban. Kasi nakakalimutan mo kung sino yung Diyos mo eh. Mas makapangyarihan siya kaysa diyan. Nakalimutan ba kung sino si God? Now, listen to this. Ito na, anong gagawin ni God pagdating niya? Tingnan nyo. And they came up on the broad plain on the earth and surrounded the camp of the saints and beloved city. Fire came down from heaven and devoured them. Sinunog sila lahat. And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of fire. Wala siyang magagawa, sisi. Kaya hindi siya ang hari ng impyerno. Siya ay itatapon doon. Naintindihan? And brimstone, where the beast and the false prophets are also. And they will be tormented day and night forever and ever. Walang 24/7 ha? Walang tigil yun. Na-imagine nyo ba yun? Forever and ever. Eternity yung pinag-uusapan. Hindi ito 10 araw, hindi ito 100 taon, hindi 200 taon. Kahit mamayani ka ng 100 taon sa mundo na to, wala yan. Walang kusing yan sa eternity. Now, tinan nyo ha. And then I saw a great white throne, and Him who sat upon it, and whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Then I saw the dead, the great and the small, dakila at mahindi. Sabi niya, nakita ko lahat ng namatay kasama, standing before the throne, and the books were open. And another book, isa lang ha, was open.
which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Naku po, alam pala lahat ng pinagagawa natin. Nakasulat sa books of deeds. Then death and Hades. Remember, sa Luke 19 at Luke 16, naalala nyo, may Hades. Pag namatay, automatic, dinadala sa Hades. Yung iba naman, dinadala sa kay Abraham's bosom. Ito na. Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. O na, the lake of fire. Kasi yung first, nandun ka lang sa Hades. Sinusunog ka na nun pag hindi ka nasa Hades ka. Pero, this time, itatapon ka na sa lawa ng apoy. And if anyone's name was not found written in the book of life, isang aklat lang yon, he was thrown into the lake of fire. No, mayroong pag-asa. Hindi ka i-judge based on the book of deeds kung ang pangalan mo nasa book of life. Diba? Kung nasa book of life ka, yes, praise God. But how would I know? How would I know that I would be in the book of life? Naalala niyo sabi ni Abraham doon sa mayamang lalaki, the rich man? Sabi niya, if they do not believe in the writings of Moses and of the prophets, they will not be saved. They will not also believe in someone who rose again from the dead. Naalala niyo yun? Ano ba yung sinasabi ni Abraham doon? Sa mga Hudyo, alam nila ibig sabihin ng writings of Moses and of the prophets. Tignan niyo, sa John 1:45, for example, Philip found Nathanael and said to him, we have found him, of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Maliwanag sa kanila that unless they believe in Jesus Christ, that Moses wrote about and the prophets wrote about, they will not be saved. Kaya sabi ni Jesus sa John, truly, truly I say to you, he who hears my word and believes him who sent me, referring to God the Father. Kaya hindi mo pwedeng si Jesus, triune God eh. May Trinity. And believes in him, has eternal life. And does not come into judgment. Hindi ka na mahahatulan. And but has passed out of death into life. Hindi ka na itatapon sa lawa ng apoy. So in other words, para ikaw ay mailagay doon, maisulat yung pangalan mo sa book of life, ano ka lang? You need to trust in God and believe in Jesus Christ whom He has sent. Pag sinabi mong believe in Jesus Christ, hindi, naniniwala ako. Hindi. Because I believe in you that you are God, I will follow you. Yun ang totoong belief. Yun ang sasabi ni Paul, I believe, therefore I speak. Tama ba? Now, tingnan niyo po. Kaya sabi ni Paul, tingnan niyo ha, kung alam natin na ligtas na tayo, Christian tayo, wala nang room for bitterness. Wala nang room for vengeance. Wala na. Tingnan niyo. Sabi ng Lord, kasi si Lord din maggaganti para sa atin, tama ba? Sabi niya, never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, kasi si Lord naman maghuhusga sa kanila eh. Kumbaga ngayon, parang panalo sila ngayon, natutuwa sila. Huwag ka mag-alala, may araw din yan. Sa katunayan, maawa pa nga tayo sa kanila. Pag-pray pa rin natin silang ma-realize sila na maikli lang yung panahon ng mamamayani ng kasamaan. After one, judge din sila. Kaya tayo daw, taawa tayo. Kaya sabi ng Lord, ganun pa man, dahil ikaw Christian ka, ang gagawin mo. Pag yung kaaway mo, yung aaway sa'yo, gutom, pakainin mo. Huwag mong batuhin ng tinapay. Kasi pag binato mo ng tinapay, galit ka pa rin. Di ba? Binato ka ng bato, huwag ka ng tinapay, binato mo rin. Oh. Galit ka pa rin nun. Di ba? Ang masama, hindi mo inalis sa garapon. Di pareho lang. Nakuha nyo, sabi ng Lord, hindi ganon. Pakainin mo. At kung uhaw, painumin mo. Huwag mo lagyan ng chlorine. Ng yung cyanide. Painumin talaga. Kaya tinan yung word do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Di ba? Pag gumanti ka, at pinatulan mo, na-overcome ka na ng evil. Evil ka na rin. Sayang naman. Kaya ano sabi ng Lord? Huwag mo alalahanin yan. Kasi sa halip, sabi niya, for you, tinan niyo sila, accepted joyfully the seizure of your property. How could they do that? Yung property sila, kinuha na, masaya pa sila. Knowing that you have for yourself a better possession and a lasting one. Dinaya ka na, kinuha na yung mga bagay para sa'yo, masaya ka pa. Yes, kasi meron mas magandang kapalit eh. And sabi niya, therefore, do not throw away your confidence, which is a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. Di ba?
Lugi ka naman, ikaw na nga inapi, ikaw pang ano. Hindi ako napi. God will take that personally. Just like Saul, sabi ni Lord Jesus, Saul, why are you persecuting me? Pinersonal niya si Saul. Pine-persecute ni Saul yung church, pero sabi niya, bakit mo ako pine-persecute, ha? Kaya si Saul, sabi niya, you will suffer for my name. Kasi si Lord, siya ang tatayo for us, for our defense. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang matakot. Our future is glorious. That Jesus will come. Amen. Hallelujah. Then He will renew all things. Wow. Totoo. Yes. Lahat yan papabaguhin ng Lord. Tingnan nyo. Sabi niya, He who sits on the throne. Kasi hari na siya, di ba? King of the King. Behold, I am making all things new. And He said, write, for these words are faithful and true. Babaguhin niya lahat yan. Yung mga pinagmamalaki ng maraming tao ngayon, wala na yan. Sabi, babaguhin ng lahat yan. Now, tingnan niyo sabi ng Lord, then I saw what? A new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away. There is no longer any sea. What? Wala nang dagat. Ano ibig sabihin yan? Wala nang bagyo. Then I saw a holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, and made ready as bride adorned for her husband. Alam niyo ba yung bagong ito hindi tayo aalis sa lupa, mismong itong katawan na bibigyan tayo ng bagong katawan, merong bagong mundo, yung langit ang bababa sa mundo. Nakita niyo? Coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned to her husband. Parang, wow, nai-imagine niyo yung ganda ng babaeng pababa na parang inihanda pa sa kanyang asawang ikakasal. Then I heard a loud voice from the throne saying, behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them, and they shall be His people, and God Himself will be among them. So, grabe no, si God na mismo, kasama na natin. Hindi natin, yun lang pong magkaroon ako ng foretaste ng Diyos at any time na meron alam ko kasama ko siya. Ang saya-saya, kaya sabi nga ni David, in His presence, there's fullness of joy. Foretaste lang yun. Diba? Si Moses nga sabi ni God kay Moses, o sige, pumunta na kayo sa lupang pangako, paunahin ko na yung anghel doon, malulupigin nyo na sila, pwede ko kayo sasamahan. Sabi, hindi na lang po ako aalis, Lord, kung hindi nyo akong sasamahan. Sabi ni Lord, okay, I will go with you, and I'll give you rest. Wow! Yung palang foretaste ng presence ng Diyos, sobrang sarap na. Paano pa kaya yung talagang kasama mo na siya? And He will wipe, tingnan nyo naman, He will wipe every tear. Sino nagpaluha sa'yo? Pupunasan ni Lord yan. There will no longer be any death. Wala nang kamatayan. Naghihingalong tatay ko, wala na. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Hallelujah. And He who sits on the throne said, behold, I am making all things new. Lahat magiging bago na. Everything that you went through in the past, wala na yan. Bago na yan. Di ba? Talo ang New Year. Bakit? Write these words are faithful and true. Dahil pangangatawanan ko ang pangakong ito. And sabi niya, and then He said, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give to the one who thirsts from the spring of the water of life without cost. Now, sino makakapasok dyan? Sino makakapasok dyan? Ha? Sino kayo pwede pumasok dyan? Ano sabi ni Lord? He overcomes will inherit these things. And I will be his God, and he will be my son. Pero yung mga duwag, that they're not even willing to stand for the truth, hindi ang kasali. Yung mga unbelieving, they just insist on what they want, hindi ang kasali. Yung mga karumal-dumal, they're just looking for their own pleasure to the point of even eating their own children, raping their own children, mga unimaginable sin, hindi ang kasama. Murderers, those who keep on hating their brothers and sisters, and yet saying they love God, they're liars, they're all murderers. And immoral persons. Anong immoral persons? Ito yung mga hindi mapigilan, hindi na ma-overcome ang kalampitan ng laman. And idolaters and all liars, mga walang kakayanan to overcome. Mga idolaters, natatakot sila, baka masumpa sila pag hindi sila sumamba sa bagay na ito. Di ba? Ano sasabi ng Diyos? Their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Everyone who believes that Jesus is the Christ is God's child. And whoever loves the Father also loves the Father's children. Yan ang palatandaan. Mahal mo si God, mahal mo rin yung mga anak ng Diyos. Tama? This is how we know we love God's children, when we love God and obey His commands. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Noon, ang hirap tayo, hindi tayo makasunod sa utos ng Diyos. Bakit? Because we cannot overcome.
But for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. You believe in Jesus, then you will become an overcomer. Hindi totoo na dahil Christian ka na, tapos hindi mo ma-overcome mga struggles natin. Yes, little by little, makikita mo yan, but you are an overcomer. Are you following? Sabi niya, and who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Kasi sabi sa NCV, so the one who conquers the world is the person who believes that Jesus is the Son of God. Kung totoong Christian ka, overcomer ka. Hindi ka pwedeng manatiling alipin ng kasalanan. We will overcome. Paano yung mga nagsabi, Lord, di ba Christians na sila? Bakit biglang nawala sila? Hindi. Sabi ni John, just for us to realize, they went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us. Yung kaya hindi sila naka-overcome. That's a test. The overcomer is a sign of true Christianity. Di ba? Then they would have remained. But they went out so that it would be shown that they all are not of us. Are you following? And for us Christians, abide in Him so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming. Now, alam niyo po mga amazing ang gagawin ng Diyos. Hindi ko pa nabasa yung description ng langit, but this one thing that I want you to realize, sasummarize ko na mabilis. Yung nawala ng Genesis, binawi lahat ng Diyos pagdating sa Revelation. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. I saw the new heaven and the new earth. The darkness He called night. There shall be no night in heaven. Makikita niyo sa Revelation 21. God made two great lights, the sun and the moon. Mawawala na yan. The city has no need of the sun or the moon. Hindi na mangingitim ang mukha mo kahit wala kang sunblock. Ha? And sabi niya, in the day you eat thereof, you shall surely die. And there shall be no more death, neither sorrow, sa Revelation. Satan appears as the deceiver of mankind. Satan disappears into the lake of fire forever. Hallelujah. Praise God. And sabi niya, shown a garden into which defilement entered. Shown a city, there shall in no wise enter into it anything that defiles. In Genesis, the walk of God with man is interrupted. The walk of God with man is resumed in Revelation. Initial victory of serpent, ultimate victory of the Lamb. Hallelujah. I will greatly multiply your pain, sabi niya sa Genesis, nung nakasala ang tao, neither shall there be pain anymore. And cursed is the ground for your sake. There shall be no more curse in eternity. Now, ito pa, man's dominion is damaged in the fall of Adam. Man's dominion is restored in the reign of Christ. First paradise was closed, new paradise is opened. Access to the tree of life is lost in Adam. Access to the tree of life is regained in Christ. They were driven from God's presence, but we shall see His face forever and ever. Hallelujah. Praise God. Our God is powerful and great. Your future, our future is glorious. Isang mabilis na description na ng langit. Gusto ko makita niyo na hindi ko pa nasabi sa inyo. Para lang makita niyo, ang foundation ng city adorned with various precious stones. Nabanggit yan, sapphires, sardonyx, ang daming ganda. Pundasyon lang pala yun. Ang pundasyon lang. The city has no need for the sun kasi si God na yung mismong ilaw. Ito pa, sabi yan, nation and kings, they will walk by the city's light. Gates permanently open, you can come to God anytime. And inhabitants, those names are in the Lamb's book of life. At ang river of life, tuloy-tuloy. Amazing. The tree of life is present, bearing 12 crops of fruit, which lives of healing the nations. Kaya wala na, that's eternal service. Ang saya-saya, eternal life. And thus, eternal light. The angel tells John that these words are trustworthy and pure. Ang walls, 144 cubits, 66 meters. Thick, made of jasper. It has 12 gates made of pearl. Bawat gate, isang perlas. O na-imagine yan? Naku, hindi niya pa na-imagine yan. Yung laki lang niya, grabe, cubic, as in square yan, na cube yan, na 2,253 kilometers ang laki. Sobrang taas at sobrang ganda. Yung streets, yung pinaka-street of gold yun, na parang salamin. Hallelujah. Kaya, ngayon, kahuli-hulihan, yan ang pinrepare ni Lord para sa atin. And allow me just to share this with you. Jesus will reward the faith. Niligtas ka na, may reward pa. Kumbaga,
pwede namang ligtas na, okay na eh. Hindi. Gusto ng Lord mag-celebrate tayo. Kaya gusto niya, mayroon ka pang reward. Ano yung reward na yon? Tinasabi ng Lord, behold, I'm coming quickly. My reward is with me to render to every man according to what he has done. Kahit ang mga bagay na akala mong nakalimutan ng Lord, hindi. Ako ang Alpha at Omega, the first and the last, the beginning and the end. Nasa akin ang huling halakhak. Naintindihan natin? No, ano sabi niya? Sabi ng Lord, eto, we must all appear before the judgment seat of Christ. Then that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Nag-volunteer ka, lumagpas ang oras ng pagtuturo ko, kaya gabing-gabi ka na, huwag ka mag-alala, alam din ni Lord yon. Di ba? May award din yun. Whether good or bad, sisiya sa atin ni Lord. Ang sabi ni Lord, na parang ganito yan, parang ganito. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hair, straw, each man's work will become evident. For the day will show it because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. So dadaan sa apoy, no? The test. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If a man's work is burned up, he will suffer loss for eternity. But he himself will be saved, yet so as through fire. Okay, maring ligtas ka, pero walang reward. Naintindihan? Ito, hindi. May reward ka. Di ba? Ngayon, sa Bible, nagbigay siya ng sample ng mga rewards. Victor's crown, 1 Corinthians chapter 9. Crown of rejoicing, sa 1 Thessalonians 2:19. Crown of righteousness, sa 2 Timothy 4:8. Crown of life, James 1:12. Crown of glory, 1 Peter 5. Kahit ano man yun, ang pinakamasayang bahagi, itong naalala ko. Pag nakakatanggap ka ng reward, hindi yung nakatanggap ng reward ang talagang masaya. Ang pinakamasayang bahagi, hindi yung natanggap mo yung reward eh. Yung ibibigay mo yung reward mo sa tatay mo o yung pinakamamahal mong tao sa buhay mo. Amen po. I am excited to bring this reward to my daddy or to my eternal father. Di ba ang sarap nun? I am so excited to bring this to my groom. That would be the greatest and most exciting moment of our lives. That we have something to offer to our God. At ang sabi ng Lord, kaya sabi niya, the Spirit and the bride says, come. Let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty, come. Let the one who wishes take the water of life without cost. Ano sinasabi ni Lord? Hindi pa huli ang lahat. Paano sinasabi ni Lord, buhay ka pa. You might think, I'm not an overcomer. Putay ako, impyerno ako. Kaya nga, I'm telling you, come. Come. Itong amazing part. The moment you are reconciled with God in your relationship, sigurado ko magiging prayer mo kay Lord. As the last prayer, sabi niya, yes, I am coming quickly. Come, Lord Jesus. Come. Pero kapatid, tayo, ang ating inaantay na amo ay darating. Dahil sinabi niya. At ang tanong lang, are we that excited katulad ni Hachiko na mag-aantay sa amo natin? Na kahit sinatadyak-tadyakan na tayo, hindi pa rin tayo aalis at mag-aantay pa rin tayo. Bakit? Dahil wala na tayong ibang kaligayahan, kundi ang makasama natin siya for the rest of eternity. Hanggat hindi ganun ang ating puso, marahil ay hindi mo pa siya nararanasan ngayon. Kaya't wala kang paghahangad ng kanyang muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong ugnayan sa Diyos. Huwag mo siyang biruin. Dahil Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Kung ikaw ay hindi katiyak na si Jesus, ang pangalan mo'y nasa aklat ng buhay, at hindi mo nakikita ang sarili mong overcomer, at hindi mo nakikita ang sarili mong nakikita mo sarili mo na lagi kang uhaw for something else rather than of Jesus. Marahil ito na ang panahon para sabihin, Lord, patawarin ninyo ako, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ayoko na maging reliyoso, gusto ko maging totoo. Ayoko na basta atin lang ako para lang masabi nag-a-atin ako, kundi magkaroon ako ng totoong ugnayan sa iyo.
Kapatid, kung yan ang loobin ng puso mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap po kita. Taas mong kamay mo sa Panginoon. Yes, sabi mo, Lord, patawarin ninyo ko. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, yes. Huwag kang mahiya. Lumapit ka sa Panginoong Diyos. Isuko mo ang iyong loobin sa Panginoon. Lord, thank you, Father God, that He who believes in you and believes the one whom sent you, Lord God. Father God, thank you that you promised that we will pass from death to life and we will no longer be judged because you have written our names in the book of life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Sige po, wag ko kayo maya. Sa mga nagsitaas ng kamay, may I request you to stand. Tayo tayo. Tayo tayo as a sign of our humility before the Lord. Yes, hallelujah. Yes, wag ko kayo mahiya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoong Diyos. Aming Ama, tumatayo ako sa iyong harapan ngayon. Lord, kung may mga bagay pong dilim na nakikita kayo sa aking puso, punuin niyo ng inyong liwanag. At tinatanggap ko, Panginoong Jesucristo, na kayo ang namatay sa krus ng Kalbaryo para ako'y patawarin sa aking mga kasalanan at bigyan ng kalayaan mula dito. At salamat na kayo ay nabuhay na magmuli upang ipagtibay ang kapatawaran at bagong buhay na ipinagkakalob niyo sa mga nagtitiwala sa inyo. Panginoon Diyos, sinihingi ko po, tulungan niyo po ako na mabuhay ayon sa kalooban ninyo at mapagtagumpayan ang mga bagay, Panginoon Diyos, na pinangahawakan kong kaligayahan sa buhay ko. At talagang italaga ko, Panginoon, na wala nang ibang buhay sa akin kundi kayo. Salamat, aming Ama, sa tuwing ako'y madarapa, tulungan niyo akong bumangon dahil alam kong kayo ang may hawak sa akin. At salamat din sa pangako ninyo na we are more than conquerors in Christ Jesus our Lord. Panginoon, nakita niyo po mga kapatid kong nakatayo. Pinapanalangin ko po, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita ang maging ganap sa kanila. Palayain niyo sila, Panginoon, sa mga bagay na bumibihag sa kanila, Panginoon Diyos. At pahintulutan silang mabuhay, na magbibigay kalwalatian sa inyong pangalan. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, that our future is glorious. And I pray, Father God, for everyone, Father in heaven, in this place. For every family we represent. I pray, O God, to allow all of us, Father God, to never stop proclaiming your good news. That one day we will be hearing our own fellow Filipinos and even our friends abroad, O God, and even for those, Father God, who belong to another nations, we are to sing together praises of you because of Jesus, our Lord, the King of Kings, who came to save us and will be coming back to fulfill the promised salvation to those who believe in Him. Thank you, Lord. Lord, empower every one of us in the name of Jesus, our Lord. Hallelujah. Amen. Amen and amen.